Magandang araw po sa inyong lahat. Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo mismo. Fight the big C. Kape tayo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood sa Tunay na Tao TV. Ayan. Welcome po sa mga guests natin, sa mga umakyat. Ang topic po natin for today is masaya. Masaya ka ba? Masaya ka ba talaga? Gusto mag-umba ako na mag-usa para welcome and Happy New Year sa iyo, Tol. Happy New Year sa inyo lahat. Na-miss ko kayong lahat. Ay kung tatanungin naman ako, masaya. Masaya naman. Pero hindi ka talaga pwede maging tunay na masaya. Iba yung saya sa tunay na masaya. Alam mo yung medya-medya. Kasi minsan, yung pagiging masaya ng tao, yung tunay na saya, minsan hindi mo maipipilit eh. Maraming konektado dyan eh. Oras. Minsan hindi mo kontrolado ang oras. Wala pa sa oras para maging tunay na masaya ka. Pero kailangan mo maging masaya ngayon, kailangan mo makasurvive daw araw na to para kinabukasan, makalaban ka ulit para makapunta ka doon sa tunay na masaya. Kasi pag pinilit mo, hindi ko sasabihin ang problema ko. Binibigyan ko lang kayo ng alimbawa. Pag pinilit mo na maging masaya ka ngayon, maraming tao masasaktan. At hindi ka magiging masaya pag nangyari yon. Kaya sinasabi ko, yung minsan, yung pagiging tunay na masaya, maraming sanga-sanga. May oras, may mga pangyayari, may pinansyal, halo-halo. Pero kung sasabihin mo kung ako masaya ngayon, hindi masaya. Sitwasyon. Oo, kailangan. Wait lang, Lloyd, Patapusin lang muna natin. Ayun, sabi ko ngayon, hindi ako masaya. Pero kailangan mong pilitin mong maging masaya para makasurvive ka ngayon, para kinabukasan, laban ulit, di ba? Ganun lang. Ayun na sa akin. Masaya yung New Year. Kasi may mga kasama ako dito. Masaya. Pero walang sasaya kapag mas kasama mo ang Panginoon. Di ba? Masaya ang New Year. Kung yung walang sasaya sa ginagawa ko ngayong New Year. Solid boy! Ang daming gawain! Ito yung New Year ko kung hindi pa rin masaya. So ano yung pwede makapagpasaya sa'yo? Na hindi mo nagagawa ngayon or hindi mo kayang ma-achieve. Pero alam mo sa sarili mo na kapag nakuha or nagawa mo yun, doon ka magiging mas tunay na masaya. Yung alam ko lang na safe yung mga anak ko. Yun, mas magiging masaya ako din. Yung nasa maayos sila palagi. So masaya ka kapag nalalaman mong ganon? Yes, masaya ako kapag nakikita ko sila nakangiti. Pero iba pa. Nabibigay ko yung mga gusto nila. Pero pag nakita ko sila nakangiti, pero ngayon nakikita ko na napapabayaan. Yan. Nalulungkot ako. So nalulungkot ka dahil nakikita mong napapabayaan sila? So sa mga hindi nakakaalam, nasa ibang bansa po kasi she's an OFW and yung mga anak niya po ay nasa Pilipinas. So correct me if I'm wrong, sinasabi po ni Maldita na mas magiging masaya siya kung makakasama niya yung kanyang pamilya. Tama ba ako, Maldita? Po ako yan. So hindi ka masaya ngayon? Yes, hindi. Pinipili mo lang na maging masaya? Yes, tinatago ko yung mga lungkot na ano. Siyempre, ayokong makita nila. Mas lalo kung manghihina din sila. Diba? Gusto ko, nakangiti ako, mas ngingiti sila. Tinatago ko yung ano. Balikan kita dyan. Balikan kita. Jenny, ikaw? Always, no? Nahihirapan akong sagutin kaya nagpahuli ako, nag-iisip ako. I'll be honest, I'm not, pero I'm trying my best to be. Alam mo, again, nakikinig ako sa mga sagot nila. And of course, lahat tayo may mga burdens, no?
Pero ang iniisip ko na lang, that's the reason why I'm saying na pinipilit kong maging masaya. Because they always say that yung happiness is a choice, diba? For the longest time, I try to be happy, but I was not contented. So I guess yung sa akin, no, for now, para masabi ko na, you know, I can truly be happy is if masusubukan ko talagang maging kontento sa kung ano na lang yung meron ako na pamilya, para hindi masakit at maging, yun nga kasi I don't know if you recall, parang na-mention ko before na adopted ako, diba? And for the longest time, I've been trying to have a relationship with my biological parents. And apparently, over and over, alam mo yung, just because I wanted to have the relationship, paulit-ulit nasasaktan ako. But I ended up ending, alam mo yon, yung effort ko to rekindle yung relationship with my mom. Nung pumasok tong taon na to, I blocked all of them in all social media platforms. Alam mo yan, kasi ang sakit na paulit-ulit nire-reject yung attempt ko to have a relationship with them. So, instead of feeling unwanted, diba, I'll just focus on the family that I have left, the memories that my adoptive parents left me. Alam mo yun, kumbaga kahit wala na sila dito, naramdaman ko naman yung feeling na minahal talaga ako kahit na hindi ako biological. So yun. So that's why I said I'll just be attempting to be contented with what I have. Ayun. To answer your question, pare, are you truly happy? First of all, ito lang yung gusto kong parang maintindihan muna ng lahat na ang mukha ng kaligayahan ay magkakaiba sa bawat tao. Magkakaiba tayo ng definisyon ng kaligayahan. Kung minsan nga nasa iyo na ang lahat hindi ka pa rin masaya. Your happiness is not my happiness. Ito lang yung masasabi ko, pare. Kung nakakakita ka ng kaligayahan sa bawat ginagawa mo, then masasabi ko tunay kang masaya. Yun lang yung para sa akin. I cannot define happiness for you. Kasi baka, di ba, yung kaligayahan kasi pare, parang nagbabago rin. Di ba? Kasi nga walang contentment ang tao. Kung masaya ka, kung ano meron ka, kahit na hindi ka kontento, then I can say you are happy. Pero kung feeling mo lagi kang kulang, hindi mo alam ang purpose mo, kulang ka sa mga material na bagay, yan talaga ikalulungkot mo. Balik ako doon kay Maldita. May kwento lang muna ako sa inyo. Ang pangalan niya, tatago ko na siya sa pangalang Natoy. Ayan. TikToker din po siya. Ilang taon, 6 years if I'm not mistaken, or 8 years siya sa Middle East, just as an OFW. And then tinanong ko siya, masaya ka ba? Oo, masaya ako. Kaso hindi ko kasama yung pamilya ko, hindi ko kasama yung mga kapatid ko, hindi ko kasama yung mga pamangkin ko. So paano ka naging masaya? Kasi kapag may naibibigay ako sa kanila, nasusunod ko yung gusto nila, masaya sila. Masaya ako na masaya sila. So tinanong ko ulit siya, masaya ka ba talaga? Hindi, kuya. Kasi kaya lang naman ako nandito sa nag-OFW kasi para kumita ako ng pera. Pero yung kasiyahan ko talaga is yung makasama sila. So pinapili ko siya. Pipiliin mo maging masaya o mas gugustuhin mong maging tunay na masaya? Siyempre, unang pumasok sa isip niya, natatakot siya na anong gagawin ko pagbalik sa Pilipinas. It's a plan, sabi ko sa kanya. Kasi sugal ang buhay. Totoo naman yan eh. Ang buhay parang isang malaking Las Vegas yan. Kailangan lagi kang handang matalo. Kailangan lagi kang handang, yung winning is tsamba sa buhay ng tao.
Pero, para manalo ka, kailangan mong lumaban ng lumaban, di ba? Which is ginawa niya. Sumugal siya. Sumugal yung kaibigan namin. Mas pinili niya yung magiging tunay siyang masaya. Kasama yung pamilya niya, kasama yung pamangkin niya. So, sa madaling sabi ngayon, tinatamasa niya. May maririnig kang konting daing, pero sabi ko nga sa kanya, hindi pwedeng lahat ng bagay ikaw ay dadaing. Kasi, hindi mo talagang makikita yung kasiyahan kung mas pinipili mong malungkot sa buhay. But now, malaki na yung negosyo niya, kasama niya yung pamilya niya, and he's happy. And then, not to mention na nasa ibang bansa siya, patago-tago siya. Kasi hindi na legal yung kanyang pag-stay dun sa ibang bansa. So, dun pa lang hindi na siya masaya. So, ayun, nakapag-decide siya na dun siya sa tunay siya na magiging masaya. Kaya I'm happy for that guy. And I'm happy din dun sa mga tao, alam ko may nakakarinig dito, sa mga taong tumulong sa kanya dun sa kanyang negosyo. Ayun, yun talaga. I mean, hindi sa niyayabang ko yung palabas ko, but yung mga tumulong sa mga nakakilala dito sa taon to, yung mga tumulong sa kanya, I salute you guys para sa kanyang negosyo. So yun, na-share ko lang kasi that's a good story for some other people na nasa ibang bansa na gustong maging masaya kasama ang kanilang pamilya. Ayun, Lloyd. Okay. Yung tungkol sa ano yun, yung magpapasagasa sa Tarako? Oo, tol. Oh, yeah, man, tol. Ano yung naramdaman mo that point? Kasi narinig ko yung boses mo, tol. Oh, yeah. Pretty much, man, syempre, di ba nga, After Christmas na tayo. After Christmas yun. Kakatapos lang ng Pasko, and then mag-New Year, magbabagong taon. And una, nakita ko siya, taghirap siya, parang incline kasi yung daanan doon. So habang magpapatay na ako ng makina ng truck ko, kasi nga may bibili na ako sa convenience store. Nakita ko siya taghirap, bababa sana ako para itutulak siya patawid ng ng road. Kaso ang ginawa niya, bumalik siya nung padulus siya papunta sa akin. And then nanghingi siya na kung pwede daw ihatid ko daw siya. Para sa akin, he was like homeless and beggars and all that. Pero hindi siya nanghingi ng pera. Reaction ko or sagot ko ay, pasensya na po, commercial truck po ito. Hindi po ako pwede magpasakay ng ibang tao na hindi pahintulot sa insurance ko. I mean, technically I can, pero maraming gamit dito sa may passenger side, maraming gamit. So there's no way for me to put him in. So ganun pa man, bumibiyak yung parang, sabi niya may pupunta lang talaga ako. Bakit sino ba yung pupuntahan niyo po? Sabi ko. Sabi niya, wala lang, may tao lang akong gustong time to time, punipuntahan ko siya, kinakausap ko siya, at doon lang ako nagiging parang tahanan niya. And I don't know who that person is o sino may yung lugar, o ano may yung lugar na yan. Sinasabi niya na parang komportable daw siya sa lugar na yun. So hanggang parang sabi ko, pasensya na po talaga, hindi ko po kayo mapagbibigyan. So hanggang sa parang umiiyak na siya, Brad. Parang alam mo yung iyak na hindi luha, yung iyak nagsisimula sa panga. Alam mo yun, mas mabigat yun, Brad. Yeah. Oo, yung iyak na galing sa panga, mas mabigat yun. So, hagulgol ang tawag. Oo, yung parang gusto mo mahugulol pero ganun ka na lang. So anyway, sabi ko, oh shoot, sabi ko, importante talaga yata ang pupuntahan nito ako. Pero but no matter what, nung bago ako bumaba ng truck, sabi niya, ano ba to? Sabi niya, pwede mo ba ako? Mangiti pa siya. Pwede mo ba, just run me over? I'm like, what the fuck? Run you over? So, like, nung bumaba na ako, sabi ko, sir, ulo na to yata tong tao na to. Pero nung bumaba na ako, nag-start taking videos. Nandun na siya, yung nakatalikod na siya sa truck ko, umiiyak na siya nun. At doon ako para sa ugat, doon ko na-realize, bigat pala ng dinadala siguro talaga ng tao na to. Oo. So, sa akin naman, bakit na bumiyak yung boses ko noon? Una, sa akin, pakiramdam ko at that moment is, kakatapos lang ng Pasko, mag-New Year, and may mga ganitong klaseng tao. Samantala ako, yes,
nagpasko ako sa daan, pero kompleto, may pagkain ako. I was, you know, I was in a warm, cozy place inside my truck. I had food. I celebrate Christmas by myself. No matter what, I was still happy about it. No matter a little thing that I don't know about that guy kung nagkaroon siya ng Pasko. You see what I'm saying? Yeah. Na gusto niyang magpakamatay na lang. Alam mo yung gusto mo na, siguro gusto niya na siguro tapusin yung buhay niya. So, yun na talaga guys. Siguro, ang sa akin doon, hindi natin malalaman kung ano talaga yung tunay na kaligayahan ang meron ang isang tao. Siguro sa kanya talagang naghahanap na siya ng tahanan, kung saan siya makasilong o sino lang gusto niya makausap sa araw na yon. I mean, like I said, ang galing nun, Tol. Ang Kasi sa akin, ikaw, namumroblema ka, pero meron pa palang mga tao na talagang mas problemado pa kaysa sa'yo. So, dapat kang maging masaya doon sa mga problemang meron ka. Pero doon, dagdag ko lang kanina doon sa sinabi kanina ni alias Nogdog kanina, ang madadagdag ko doon, kung minsan din, gusto mo maging masaya, pero by a certain situation, hindi ka nagiging masaya. Minsan pinipilit mo na lang, kung minsan na lang ay, kumbaga, just living your life, just to get by. Dahil kailangan mo mabuhay, kailangan mong magpatuloy sa buhay. Pero paano mo malalaman kung masaya ka na? Para sa akin kasi, meron lang akong mga paraan na malalaman ko, masaya ako. Unang-una, nag-i-enjoy ako sa sarili ko. Yung hindi ka ba umaasa sa ibang tao, hindi mo kailangan ng ibang tao, hindi ko kinukuhang kaligayahan sa iba. Ako lang mismo masaya na ako. 'Di ba? Masasabi ko masaya na ako. Pangalawa, meron akong ano sa Tagalog yung peace of mind. So kung hindi ko kailangan ng ibang tao para maging masaya ako, at meron akong peace of mind, and lahat ng nakikita ko na nangyayari sa buhay ko o sa paligid ko o sa pangyayari sa buhay ko, lahat nakikitaan ko ng positibong bagay, yan, masaya ako. Masasabi ko masaya ako. Hindi ko sinabing na dahil masaya ako sa sarili ko, hindi ko kailangan ng ibang tao. Ang sinasabi ko, ako mismo masaya na ako, mas magiging masaya pa ako kung may kasama ako. Pero kung nakikita ko yung sarili ko na kahit mag-isa ako, masaya ako, then masasabi ko masaya ako. 'Di ba? Kasi yung iba, humuhugot ng kaligayahan sa ibang tao 'Di ba? Like for example, pag mag-isa ka, malungkot ka, pero pag may barkada ka, masaya ka. So, hindi ka tunay na masaya. Wala kang nakikitang kalungkutan sa mga nangyayari sa buhay mo, di ibig sabihin masaya ka. Pero kung bawat pangyayari sa buhay mo, ikinalulungkot mo, and then hindi ka talaga masaya. Diba? Kasi nga, ano yan tama naman yung sinasabi nila happiness is a choice. Alam mo isang bagay pare, para maging masaya ka, stop comparing yourself to other people. Stop thinking about negative things. Kasi yan yung nagpo-pull down sa'yo. To be able for you to be happy, start thinking positive things. If you choose to be happy, then you will be happy. If you think positively, then you will be happy. Pero gaya nga ng sabi ko, inuulit ko, magkakaiba po tayo ng mukha ng kasiyahan Kasi nga, merong mga tao na, pero yung sa akin in general, pwedeng makatulong sa lahat sa atin. Which pwedeng makatulong sa lahat. Kung yun yung mga paraan ni Bordado para maging masaya ka. Tulad na lang din nung na-comment dito na kung gusto nyo maging masaya, hanapin nyo kay God. Walang katapusang kasiyahan. I agree on that. And that's what Maldita always saying here in my life. But now, I'm hearing her. She even messaged me na hindi siya masaya dahil hindi niya kasama yung pamilya niya.
So anything you want na sabihin or elaborate or gusto mo, baka matulungan ka namin, tol. Ayan. Okay, salamat. Sa makikinig ka na lang, hindi ang masasabi ko lang doon sa mga tinuran ni Lloyd at ni Bordado. Totoo naman yan na choice natin yung magiging masaya. Ewan ko kung may nakapanood na sa inyo. There's always two side lang naman ng buhay. Yung negative and positive. Bilangin nyo yung letra ng negative. Negative is 8 words. Positive has 8 words too. Sad and joy. 3 letter word. 3 letter word. Ano pa ba? Friends and enemies. Parehas lang din ng number of letters yan. So it's just up to you which one you choose. And then of course, you always need to choose yung positive. Tulad nga ng sinasabi ni Bordado and Lloyd Pinoy Tracker, it's hard. Alam ko madaling sabihin, but it's hard. Totoo yan. Kasi ako, ginagawa ko pa rin yan. Tulad nga, kaya natatawa ako sa sinasabi ni Bordado dahil yung ginagawa niya is ginagawa ko rin. Nakakatulong sa akin. Kaya sabi ko nga, baka makatulong din sa inyo. But we're not saying, definitely it can help you. Baka makatulong sa inyo. Kasi ako lagi ko tinatanong, masaya ba talaga ako sa buhay ko? Puta, nasa ibang bansa ako. Kukumpara ko kung nasa Pilipinas ako. Siguro, nasa call center ako. Ganito lang kinikita ko. Yung pamilya ko, baka hindi nakakapag-aral yung mga anak ko. So, I need to be happy. Kasi yung pamilya ko na nasa Pilipinas, nanay ko, lahat ng pamilya ko is nasa Pilipinas pa. Ang pamilya ko dito is yung family ko lang. But of course, sino ba sa inyo ang hindi namimiss yakapin ng nanay nila? Sino ba sa inyo ang hindi namimiss yakapin at hagkan ang mga kapatid nyo? Lahat tayo gusto yun. Pero kung iisipin ko palagi yun, malulungkot ako. So what I do, I embrace what I have. Kung ano yung meron ako. Bibigyan ko kayo ng example si Maldita. Lagi niya sinasabi masaya siya. Lagi niya sinasabi masaya siya kasi naibibigay niya yung gusto ng pamilya niya. Naibibigay niya yung gusto ng mga anak niya. Ang tanong, masaya ka ba talaga? Dahil unang-una, para maging masaya ka, dapat masaya ka sa sarili mo. Hindi dahil sa iba. Tulad nga ng sinabi ni Bordado. Masaya ka dahil nakikita mo nakangiti yung mga anak mo. Ang tanong, masaya ka ba talaga? And going back kay Lloyd Pinoy Tracker, yung oras. Gaano katagal pa? Gaano katagal mo? Hindi naman paghihirapan, but gaano katagal mo titiisin yung sa sarili mo bago ka maging tunay na masaya? Dapat may time frame ka. Ito na lang magandang halimbawa, hindi na ako lalayo. Kapatid ko, if only I have the money, kasi sabi niya, hindi pa ako titigil sa pagiging OFW. Bakit? Kasi hindi ko pa naiipon yung dapat ipunin para makapagtayo ng negosyo. Pero kung iisipin mo maigi, lagi niyan sinasabi na namimiss niya na ang nanay ko. Same thing with me, namimiss ko ang nanay ko. Kaya kung ako lang ang masusunod, mas gugustuhin ko na umuwi siya sa Pilipinas. Kahit ako na ang magtustos sa kanya ng mga pangangailangan ng nanay ko. Kasi yung pagiging masaya with my family is different kind. Kaso ngayon, nagiging masaya siguro siya kung ano yung meron siya sa ibang bansa. Masaya siya na natutulungan niya yung nanay ko. Masaya din yung nanay ko na natutulungan siya ng kapatid ko. Pero, yung katotohanan, yung realidad, masaya ba sila talaga? I know they're not. Kasi hindi sila magkasama. Ganon din ako. Hindi ko kasama yung pamilya ko, hindi ko kasama yung nanay at kapatid ko, pero mas pinipili ko na maging masaya kung ano yung meron ako. Dahil happiness, nanggagaling lahat yan, sisimula lahat yan sa sarili mo. Huwag mo lokohin yung sarili mo dahil yan yung pinakamahirap lokohin. Kaya iyan ang New Year's resolution ko. Ano yan? Kuya, kaya ingiti na lang natin yan. Eksakto. That's why I understand you. When you choose not to say it, kasi gusto mo maging masaya habang nakikinig ka. Gusto mo may matutunan ka sa mga manggagaling sa bibig namin. Kaya sa malungkot ka habang nagkukwento ka ng istorya mo. Same thing with Rhoda. She chooses not to say it live because she chooses to be happy right now. Iyon yung sinasabi natin dito. Ang kasiyahan ay manggagaling sa sarili mo.
Kasi kung kinuwento nila lahat yan, kung kinuwento nila kung ano yung mga ayaw nilang ikwento sa atin ngayong araw na to, malulungkot lang sila. Pero ngayon, habang sinasabi ko to, hindi ako nalulungkot. Masaya ako. Masaya ako na nag-live ako kasi alam ko may natulungan at may naging masaya dahil masaya ako. Paninindigan ko talaga yung sinabi ko na walang taong marunong makontento. Pero meron taong masaya kung ano ang meron siya. Lahat tayo may cellphone. Yan ang basihan ng tao ngayon. Araw-araw hawak mo yung cellphone. Tanungin mo yung sarili mo. Pag ikaw ba yung battery mo 50%, ano ang tingin mo sa sarili mo? Meron ka pa o wala na? Kasi kung sa tingin mo, 50% na lang yung baterya ko, kailangan ko na mag-recharge. Nandun ka sa negative side. Pero, kung 50% na lang yung battery mo, tapos ang mentality na meron ka, okay pa yan, marami pang matatawagan yan, makakapag-live pa nga ako dyan eh. And then, masaya ka, nandun ka sa positive side. Ako, last message ko, Sige po. sa mga narinig ko, oo nga, nandun yung realization na, oo, masaya ako kasi nga, andito ako ngayon na dating pinangarap ko lang, nandito na ako. Naibigay ko yung, hindi naman lahat na 100%, pero nakaya ko kahit ako lang. Masaya ako. Parang masabi kong proud ako sa sarili ko. Yun ang tamang ano ko. Tama nga naman sila, Bordado, na always choose to be happy. Na ikaw ang pipili. Ikaw, it's a choice mo yan kung magiging masaya. Oo nga naman. Nagkaroon ako ng realization. Oo nga naman. Kaya sabi ko, sige, hindi na 50-50. 80-20 na lang. which is acceptable, Diba? And I do thank you dahil may napulot ka doon sa pagla-live namin. Napulot ka doon sa kahit masakit ang ulo ni Bordado dahil pinili niya maging positibo. Alam niya na may matututunan galing sa kanya yung mga nanonood at makikinig sa akin. Salamat, Bordado. Salamat, Roda. Maldita Salamat ikaw. sa inyo. Alam mo, sige. nakakatuwa yan. Bakit? Kasi 80-20 pa lang yan, Roda. 80-20 pa lang yan. Sa susunod niyan, dahil sa pananaw na meron ka at pinapractice mo yung ganyang positibong outlook sa buhay, hindi mo namamalayan, masyado ka na nagpapasalamat sa lahat ng magagandang nangyayari sa buhay mo. Balang araw yan, yung 80-20 mo magiging 100-0 pa yan. Sobrang saludo ako sa inyo. Alam mo yun, how you guys are explaining about happiness and how to be happy. And ako nga, di ba, sagot ko kanina talaga no. Pero habang nagdidiskusyon kayo, naglista ako ng mga bagay na I can consider as something na nagbibigay sa akin ng saya. Alam mo yon. And inililista ko din yung mga bagay na nagpapalungkot sa akin. Surprisingly, mas marami yung mga bagay na nagpapasaya sa akin sa ngayon, 'di ba? So, yung perspective talaga, tama yung sinasabi nyo kanina, yung half empty or half full. I always look at it as half full. Pero sa sarili ko, alam mo yung, 'di ba, sabi ninyo kanina, sabi ni Bordado, do not compare yourself with others. Ako ang naging problema ko, comparing myself now to what I used to be. So, ang hirap din nun, 'di ba? Kasi I used to have, you know, things that I don't have now. I used to have them before. Pero realizing, hindi rin ako happy. Hindi rin ako kontento. Bakit? 'Di ba? So, ibig sabihin, ako talaga yung may problema. Yung outlook ko, 'di ba? In seeing kung ano yung nasa harapan ko na pwede kong makonsider na dapat pala ikinasasaya ko to kasi may mga bagay din ako na meron na wala sa iba, 'di ba? And that I should consider myself as blessed. So, napaka ganda nung topic no ngayon. Kahit na hindi ako masyado nagka-airtime, nakikinig lang ako, ang dami kong natutunan. And yun nga yung writing down, probably talaga yung things that makes you happy. Makakatulong talaga siya. Yun lang. Kinalulungkot kong sabihin, but it's time for lesson learned already. I know it's a short time talaga. Masarap pag-usapan to. We can have part 2 for masaya.
Ayan. And then if you want me to have a topic na hindi natin pag-uusapan ng ibang tao, magfo-focus tayo sa sarili natin. It's more on how we define things or how we define words. It's more, ganun po yung gusto kong mga topic dito sa Tunay na Tao TV, para wala tayong tinatama ang iba at wala tayong nasasaktang iba. Kasi gusto ko mag-focus tayo sa sarili natin, kung paano natin mas mapapalago yung mga sarili natin. Ayan. So walang tama, walang mali dito, at dahil dyan masaya. Lesson learned, anything to say, like a short piece of word of wisdom, kumbaga, defining or natutunan mo sa masaya. Roda. Akin, maliit o malaking achievement, dapat lagi nating ipagpasalamat sa Diyos. At lagi lang tayong, ano man yung ma-achieve natin sa buhay, dapat lagi tayong nakatungtong sa lupa. Yun. Doon ako magiging masaya. That's it. Thank you. No, thank you. Salamat. At ang ganda nun. Maldita, ikaw. Sa akin, ang natutunan ko sa piliin mong maging masaya. Kahit na alam mo yung nalulungkot ka, pero keep going. Maging joker ka sa lahat ng bagay. Kasi wala namang ibang magpapasayo sa'yo kundi ikaw pa rin. Diba? So, I have to be contented to what I have. So, yun. Masaya ako sa nangyayari sa akin na nakakatulong ako sa pamilya ko. Pero lungkot pa rin doon. Kasama sa buhay natin yun. So, keep on going pa rin. Thank you. Ang ganda nun. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Ang bilis lang pero nawala ako bigla. Ayan. Sige, Jenny, topic ko. Sa akin wake up with a grateful heart, sleep with a grateful heart. Alam mo yon, if you do that every day, sa totoo lang, you'll soon realize masaya ka pala. So yun, so it's possible to be happy. Thank you. And of course, Bordado. Ang pinakawalang kwentang guess. Alam nyo, ito kumuha kayo ng isang papel, tapos mag-print kayo doon, lagay nyo gratitude, attitude. Tapos lagay nyo yan doon sa kung saan paggising mo pa lang, mababasa mo na. O kung gusto mo, idikit mo sa banyo para lahat naman tayo gumagamit ng banyo. Yan ang isang parte ng bahay na hindi pinapasok mo talaga araw-araw. Lagay mo talaga yan, gratitude, attitude. By saying thank you to everything that you are experiencing, saying thank you to everything that you have, being grateful for everything that is happening with you, that will make you happy. Yan ang magbibigay sa inyo ng kaligayahan. Huwag niyong kwekwentahin kung ano yung kulang. Kwentahin nyo kung ano yung mga achievement nyo. And be proud of it. Diba? You take joy in saying na na-achieve ko to. Ang buhay natin palaging kaya makontento ka. Diba? Alam ko, napakahirap na madaling sabihin, mahirap gawin. No, it's not. If you're going to change your mindset by saying thank you, yun lang. Yun lang ang may ko-contribute na isang bordado. Practicein nyo maging thankful. Thankful sa mga labada dahil sa ibig sabihin may damit ka. Thank you sa mga hugasin, ibig sabihin may pagkain ka. Thank you sa mga kalat, kasi ibig sabihin may bahay ka. Thank you sa traffic, kasi ibig sabihin meron kang trabaho, pinupuntahan. By simply saying thank you, it will change your life. Magiging masaya ka. Yun lang po. Sana nakatulong kahit papaano. Thank you. Salamat sa iyo, Bordado. Ay, napakaganda example nun, lalo na kay Maldita. Nung labahin, plantsahin, ang dami, nakakapagod. Pero kung iisipin mo, kung walang ipapaplantsa, kung walang ipapalabada sa iyong amo mo, may trabaho ka kaya ngayon sa ibang bansa. Diba? Thank you. Salamat sa inyo.
And then that's why the reason why I'm saying thank you, kasi sa pagsasabi ng thank you, nagiging masaya ako. Sinulat ko yung mga natutunan ko, which is nasabi na halos lahat ni Bordado. Wala talagang... Kaya ako Kasi nga sinasabi ko, sabi ko sa inyo, walang kaplastikan yun. Ako naman kasi, nagla-live lang ako. Yun lang yung parte ko dito. I-share ko yung lihim na liham. Kwento ko yung sarili ko na nangyari ng buong linggo. Getting to know me, lihim na liham. And then, the topic, which is the last segment of my show. Hindi ko palabas to. It's more on my guess. Yung mga nanonood, nagko-komento. Kasi dun tayo may pag-uusapan, dun tayo mas may matututunan. Kasi kung palabas ko lang to, kung ako lang magkukwento dito, magsasalita dito, walang kwenta to. yun lang yung masasabi ko. So babasahin ko pa rin yung mga naisulat ko na base dun sa ating mga napag-usapan. Kailangan mong piliin na maging masaya. Eto, mabigat to. Sige, huli natin to. Gawin muna natin na kaya nating lahat na maging masaya. Kaso, ewan ko kung maniniwala kayong lahat, walang taong marunong makontento. Kaya naman tanggapin natin na yung katotohanan, walang taong perpekto. Ayan. And then ito yung mabigat Ewan ko kung sasang-ayon kayo dito, pero naging content ko na to minsan. Kailangan mong piliin na maging masaya. Kasi masakit man tanggapin, pero mahanap mo lang yung tunay na pagiging masaya kapag tahimik ka na. Mabigat yun, pero kung marirealize nyo, that's deep, but for me, that's true. That's the sad truth. And then, ito nga, yung pinigilan ko si Bordado para hindi niya na masabi. Sa langit ba o sa... Ano yun? Sorry to catch you, Tola. Saan ba mapupunta kapag namay nila? Sa langit sa higaan. Kailangan laging may comedy. Bawal lang seryoso. Maganda yung magandang punchline, yung magandang pasok. So, yun nga. Going back. Ito yung lesson learned ko. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba para ikaw ay maging masaya. Pero, pwede kang mainggit para ikaw ay ma-motivate. Ulitin ko, huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Pero, pwede mo silang kainggitan para ikaw ay ma-motivate. Yun lamang po. Maraming salamat. Muli po, iniimbitahan ko kayo next week live. Same time. Ayan. Maraming salamat po muli. Diyan na po natatapos ang ating live. Tunay na Tao TV. Elmar Toledo, isang tunay na tao, aka Asal Aso. Usapang kanto pero totoo. Mismo. Fight the big C. Always, yeah. Any challenges in your life, just be happy. Kasi buhay ka. Ayan, naubos na yung kape tayo. So, it won't be goodbye. It won't be goodbye. Yeah. Yun yung masasabi ko. It won't be goodbye. It's always see you later. Anything to say? Anything to promote, guys? May naisip lang ako, Brad, sa sinabi mo. Saan? Every gising is a blessing. Totoo. Yung palang nagising ka sa umaga, nagpapasalamat ka na, buhay ka pa. Estro yan. Dapat ka nang maging masaya.